So ito yung tatay namin at ito naman yung nanay namin. So ito yung pinakauna namin na baboy. Tapos yan yung mga anak niya. Ngayon, ito yung pinapagawa ko na housing. Yan, hindi pa tapos yan. Ang taas niyan, main road, highway. So ito yung napinding ko na pinapagawa dahil nga nagka-problema naman dito kami sa Lebanon. Pero soon matatapos ko rin yan. Ngayon, ito papakita ko sa inyo yung pinakauna. Dito ako kumuha ng tatlong biik na ginawa naming inahin. So dito. So salamat pala sa mga Disconde family na nagbigay ng variety na to na sobrang ganda. So siya yung may-ari. At itong inahin na to umaabot ng 300 kilos na ata ngayon. So dito ako kumuha ng variety na gagawin namin na inahin, tatlo. At napakalusog yung mga biik na yan. Sobrang lusog. Kaya yung kinuha namin yan na tatlo, ang lusog. Yan, nakita nyo. Yan, kita yung mga biik nila. So ang ganda. Diba? Ngayon dito naman sa video na to, ito yung pinapagawa namin. Yan, sa area na yan. So, kung nakikita nyo dun sa una na video na malayo, so ito yung area na yan. Ito yung housing na yon. So ang taas nito is sa main road na. So kumbaga sa na usapan, pag may area ka na malapit sa highway, maraming nagka-interest dahil nga nasa main road na. Kumbaga develop na yung area mo, tapos nasa highway pa na malapit. So nandyan yung mga tao na magka-interest sa area mo na ganyan. So ito yung housing na yon. So hindi pa tapos. So marami pa tayong gagawin dyan na mga project. Ito i-re-upload ko lang tong video na to kasi in-upload ko na dati to sa Facebook ko, o dito sa Facebook na to, at saka sa YouTube ko. So yan si Ashley, anak ng kapatid ko. Siya yung namamahala dyan sa farm. Napakabait yung kapatid ko na yun. Kasi sanay din sa bukid. Saka siya yung nakabalik dyan sa Miasong. So salamat sa opportunities na binigay sa amin ng magkakapatid na magkaroon ng ganito na hanap buhay soon. So ito yung housing na pinapagawa ko. Tapos yan sa baba, marami pa akong gustong gawin dyan na i-develop ko pag may awa yung Diyos. So yan o, kita nyo, malawak pa yan sa baba. So marami pa akong magawa dyan kung may pera na. Pero sa ngayon, unti-unti lang muna dahil nga nagka-problema pa kami dito. So ito yung housing ng baboy ko. So ito, yan, titingnan nyo ha. So dito sa loob na yan, kabila hindi pa tapos. Pero nandyan na yung mga biik at mga malulusog. Yan, so kita nyo. So sa dulo nitong video, yung tatlo na yan, makikita nyo kung gaano nakalaki. Nasulod bala ko da man. Yan na. Dik. Magyati nang banalusot diri. Manakaon niya bala akong sa nilas. Oh. Guys, nakagat mo ako sa nilas. Kayo yung gigit. Gigit.
Yan, malawak pa yan, mga may cord yan. Yung dating mga cord na yan dati pa, yung sa unap na may mga so ito na yung cord na yan. Kita nyo medyo malaki na sila at ang lulusog sa thank you Lord. So yan o, kita nyo ang ganda ng forma ng baboy, sabi ang taba. Yan, dito naman sa part na to, sa nakikita nyo, ayan, kita nyo, hindi pa tapos, di ba? So kunting tiis na lang yan, saka matapos na rin yan pag paggawa namin. So ito na yon, itong part na to, yan, kita nyo. So, ayan, diba? Mas lalo dito sa makikita nyo, ito yung last na video, yung last month na binigay sa akin ng kapatid ko, na makikita natin yung katawan ng baboy na ang lusog. Pero hindi pa yan kasi yung pagkain namin yan medyo budget pa. Tapos ito naman yung mga bagong breeding yan ng mga manok na mga samo. So pag dumami yan, pag dumami at makakuha tayo ng mga inahin,
na mga magaganda sa mga manok na yan. So ito yung last na part dito. Yan ito. So yan na yung tatlong baboy. Nasa ano na yan, nasa 8 months. 8 months na ata mahigit. So ang timbang niya nag-average ng 130 kilo. So ito yung pinakamalaki sa kanila. Ito naman parehas yan yung puti. Akala ko nga dati yung puti ang pinakamalaki pero ang pinakamalaki itong isa dulo. Yan. So abangan nyo na lang to pag manganak na tong tatlong inahin ko na bagong breed namin. At hopefully magawa tayo ng magandang production dito sa mga baboy dito na tatlong na ginagawa natin na project ngayon. So salamat at God bless sa ating lahat ng mga OFW na nangangarap ng ganito ng mga farm o ganitong panghanap buhay. Pag-arapang mag-for good tayo, mayroon tayong pagkikitaan. So God bless sa ating lahat.